Nasa 180 pa ang utang sa ospital ng nanay mo. Kung hindi mabayaran bago mag-inang PM, ititigil na ang gamot. At ang susunod na bayad sa operasyon ay 30,000. Kailangan din nating makuha agad. Ting Yuan, nanay, hindi na ako magpapagamot. Uuwi na tayo. Nanay, huwag kang gumalaw. Natanggal ang karayom. Sat. 30 niche piso. Saan tayo kukuha ng pera? Nanay, magpahinga ka lang. Pupunta na ako sa hotel. Kukunin ko ang sahod ko. Ang ganda ng babaeng ito. Sumama ka sa akin uminom. Ginoo, maging respeto po kayo. Ikaw na waiter lang. Anong akala mo sa sarili mo? Yanwei, okay ka lang ba? Kasalanan ko at nahuli ako. Nasugatan ang braso mo. Ihahatid kita sa ospital. Walang problema. Taga-serbiyo lang ako. Normal lang ang mga gasgas. Ang delikado kanina. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Guze, bigyan mo ako ng 2,000 piso. Dahil sa pagligtas mo sa akin kanina, nasaktan ka pa. Tanggapin mo itong pera. Sige, kunin mo na. Mabait si Yanwei. Isang tama, 2,000 agad. Ilang araw mo iyan kikitain? Hindi ako para sa pera ng iligtas kita. Hindi ko ito tatanggapin. Bakit? Kulang ba? O gusto mo bang si Yanwei ay may utang na loob sa'yo? Kunin mo na ang pera. Huwag mo nang gamitin ito para lumapit kay Yanwei. Kahit mahirap ako, hindi lahat ng pera ay tatanggapin ko. Kung may kailangan ka, kontakin mo lang ako. Ako si Shen Yanwei. Ako ang may-ari ng hotel na ito. Siya. Teka lang. Amo, pwede ba? Bayaran mo na muna yung sahod ko, 180 pesos. Kanina binigyan kita ng 2,000 pesos. Ayaw mo. Ngayon, gusto mo ng 180 pesos. Kaya pala nagkunwari ka lang. Para kay Yanwei lang yon. Yanwei. Mga taong tulad nila. Magaling magpakaawa. Huwag kang padaya sa kanya. Sahod. Oo, ako, si Lu Tingyuan. Nagtatrabaho ako ng 12 araw, 15 kada araw. Teska, nakita mo ba? Naghanda ka na ng promissory note. Ang dami mong ginawang paraan. Hindi ba gusto mong maalala ka ni Yanwei? Ang perang hindi dapat sa akin. Wala akong kukunin kahit piso. Pero ang sahod na ito ay nararapat sa akin. Bakit ka nagmamadali kumuha ng pera? May nangyari ba? Ano? Wala ka nang maisip kanina, ang dami mo pang sinasabi. Nagkasakit bigla ang nanay ko. Nasa ospital pa. Ito ay 180. Ito ang perang pambuhay sa nanay ko. Pati ang resibo mula sa ospital nasa dala ko. Ang dramang ito ay handa na lubos. Kung totoong may sakit ang nanay mo, bakit hindi mo sinabi kanina? Nagpapanggap ka pa ng napakatagal. Yanwei, huwag mong palakihin ang ganyang tao. Kung tutulong ka ngayon, lalapit siya sa iyo ng 10 ulit. Mag-drive ka. Talaga bang pinaniniwalaan mo siya? Iniligtas niya ako kanina. Mukhang hindi siya manlilin lang. Hindi. Sige. Pumunta tayo sa ospital para makita. Kung mandadaya ka, ipapaalis kita agad sa hotel. Nanay, makuha ko na agad ang sahod ko. Nanay, Nanay, Sino ba nandito? hindi mo ba sinabi na nandito ang nanay mo? hindi. Nandito talaga ang nanay ko kanina. Ting Yuan, 30,000 piso. Hindi talaga natin kayang bayaran. Hindi na ako magpapagamot. Uuwi na ako. Narinig ng nanay mo na 30,000 piso ang operasyon. Habang nagpapalit kami ng shift, tinanggal niya ang kanyang IV. Siguradong ayaw niyang maging pabigat sa akin. Sangwan. Kaya pala nagmamataas kanina. Akala pala makakakuha ng malaking pera. Ang gusto ko lang ay ang aking sahod para pambayad sa ospital ng nanay ko. Kailangan kong umuwi at hanapin siya. Sumunod din tayo at tingnan. Oy, hindi ba ito si ate? Bakit ka umuwi galing ospital? Ano pa ba ang dahilan? Wala kang pera kaya pinalayas ka ng ospital. Umuwi lang talaga ako. Ang anak mong waiter sa hotel, ilang pera ba ang kikitain niya? Maghanda ka na para sa libing. Tumigil kayo! Ma, bakit ka umuwi? Sumama ka sa akin pabalik sa ospital. Ting Yuan, 30 piso. Saan tayo kukuha ng ganyang halaga? Ikaw na waiter,
Nagpapakabait ka ba? Kaya mo bang maglabas ng 30,000 piso? Ilabas mo. Kung wala kang pera, hayaan mo na lang si nanay na maghintay ng kamatayan sa bahay. Ako si Luting Yuan, kahit ipagsapalaran ko ang buhay ko. Hindi ko talaga hahayaan si nanay na maghintay ng kamatayan sa bahay. Lumayas kayo. Kung hindi ka na-admit bago mag-12 ng tanghali ngayon. Madelay ang operasyon, nanay. Huwag mong pakialaman ang pera. Kahit mawala ang buhay ko, gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Face. Sumama ka sa akin sa ospital. Sino ang may kariton? Pahiram naman. Ihahatid ko si nanay sa ospital. Dati ang yabang mo, di ba? Humingi ka ng tawad. Kung magmamakaawa ka, gagamitin mo. Sandali lang, tumawag na ako ng ambulansya. Nianbay ang dumi dito. Wala man lang makatapakan. Umalis na tayo. Ting Yuan, ayaw na nila sa atin dahil malas. Tigil na natin ang pagpapagamot. Ang sakit ko, hindi nagagaling. Ano man sabihin nila, wala akong pakialam. Pero sa puso ko, mas mahalaga ka kaysa sa lahat. Sapat na ang buhay ko. Makinig ka sa akin. Hayaan mo akong umalis. Hindi pwede. Bukas magtatrabaho ako sa construction. Siguradong makakakuha ako ng 30,000 piso. Ito ang iyong 180 na sahod. At saka kaunting regalo. Ma'am Shen, gusto ko lang ang aking sweldo. Hindi ko kayang tanggapin ang sobra. Alam kong may prinsipyo ka. Pero hindi na pwedeng ipagpaliban ang sakit ng nanay mo. Kunin mo na. Ako, Buhay ang nakataya. Ito ay ituturing na utang sa iyo. Ang mahalaga ay mapagamot ang nanay mo. Someone, Nianwei, baliw ka ba? Bakit mo siya binigyan ng ganyang kalaking pera? ito. Ang daming pera. Ma'am Shen, talagang hindi ko matatanggap ang perang ito. Hindi pwede. Ang aming pamilya ay hindi kayang bayaran ang ganyang kalaking pera. Bakit kayo? Hinahanap na kita sa loob ng 10 taon. Nianbay, nagkakamali ka yata ng tao. Kilala mo pa ba itong matandang babae? Tingnan mo nga ito ng mabuti, ate. Ito. Hindi ba ito yung 10 taon na ang nakalipas sa tabi ng moat? Sa moat noong 10 taon na ang nakakaraan yung batang babae na nahulog sa tubig. Ako yon. Saklolo, iligtas mo ako. Kung hindi dahil sa inyo noon, patay na ako noon pa. Nanay, ang taong iniligtas mo noon talaga bang si Mr. Shen? Ay, nagkataon lang iyon. Sino mang makakita ay ililigtas. Hindi dapat ipag-alala ng ganito katagal. Tita, kailangan ninyong tanggapin ang perang ito. Hindi lang ito 30,000. Lahat ng gastos sa paggamot ninyo ako na ang bahala. Hindi pwede. Noong iniligtas kita, wala akong hinihintay na kapalit. Kahit mahirap kami, hindi namin maaaring gawing pera ang pagligtas ng buhay. Ang perang ito ay masyadong mabigat para sa amin. Tita, noong panahon, iniligtas ninyo ang buhay ko. Ngayon, ang inyong anak ay muling nagligtas sa akin. Ngayon, ako naman ang oras para magpasalamat. Ting Yuan, isuli mo ang pera sa kanila. Hindi natin ito pwedeng tanggapin. Umuwi na tayo sa loob. Tita, pwede ninyong hindi tanggapin ang pera. Ngunit ang inyong sakit ay hindi na pwedeng maghintay. Naku, ang babaeng ito, nagmamaneho ng Benz. Siguro ilang 10,000 ito? Ilang libo? Ilang daang libo? Si Luting Yuan na yan, malamang sumabit sa mayamang babae. Ang silid sa ospital sa sentro ng lungsod. Inayos ko na. Ngayon ay maaari nang ilipat si tita sa ospital. Ayoko pumunta yung malaking ospital. Magkano kaya ang isang araw? Ang matandang katawan kong ito. Hindi nararapat gumastos ng ganyan kalaki. Sige, umalis na kayo. Si Tita Luting Yuan ay hindi na makapaghintay. Gusto mo bang magsisi sa buong buhay mo? Ang sarap ng pagiging alagen.
Kung ako sa kanya, matagal na akong nagtago sa isang siwang. Amo Shen, ang perang ito ay hiram ko sa iyo. Ang palaka ay nangangarap na kainin ang sisne. Hindi ganoon kadali. Ate, sa wakas nahanap na kita. Kung hindi ka noon, wala na sana ang aming Sinyanwei. Ay, nakababata akong kapatid. Ano ba yung ginagawa mo? Tumayo ka. Ate, ikaw ang malaking benefactor ng pamilya Shen. Tanggapin mo itong mga suplemento. Nian Wei, tawagin mo si Dean Zhang. Hayaan siyang personal na magbigay kay ate ng isang kumpletong check-up. Naayos ko na, si Dean Zhang, sa loob ng 10 minuto. Dadalhin ang grupo ng mga eksperto para sa konsultasyon. Talagang naiistorbo ko kayo. Ate, ikaw ang benefactor ni Yanwei. Huwag kang mahiyang. Ikaw si Ting Yuan, di ba? Sabi ni Nian Wei. Para gamutin ang iyong ina, marami kang pinagdaan ng hirap. Sobrang papuri ninyo, Mr. Shen. Ang perang pinautang ng pamilya Shen para sa aking ina, babayaran ko ito sa hinaharap. Kung may problema ka, direktang puntahan mo ang sekretarya ko. Huwag mong istorbohin si Nian Wei sa lahat ng bagay. Director Shen. Ang tingin ng lalaking ito kay Nianwei, parang may kakaiba. Salamat sa ginawa mo ngayon, Shen. Pasensya na, ito lang ang kaya ko. Sana, hindi mo ito tanggihan. Mula pa kaninang umaga abala ako hanggang ngayon, wala pa akong nakain kahit isang subo. Bagay na bagay itong wonton. Ano ito? Mga dyaryo at bill na hindi na kailangan ng iba. Kinuha ko lang para tingnan. Gusto mo bang magnegosyo? Noong nag-aaral pa ako, mabuti naman ang grades ko. Pagkatapos, nagkasakit ang nanay ko, kaya ako huminto sa pag-aaral. Babayaran ko unti-unti ang pera, pero ang pagliligtas mo sa nanay ko, ang utang na loob na ito. Hindi ko alam kung paano babayaran. Huwag magmadali sa pagbabayad. Pwede mo munang utangin sa akin. Uminom ka muna. Tiyak na okay lang si tita. Basta, okay lang ang nanay ko. Gagawin ko lahat. Matagumpay ang operasyon. Wala na sa panganib ang pasyente. Salamat, doktor, salamat. Buti naman. Pupunta ako sa first floor para mag-ayos ng admission. Tito Shen, salamat sa inyo sa pag-advance ng bayad sa operasyon. Ang perang ito, tiyak na. Kunin mo ang 500,000. Tito Shen, ano ang ibig sabihin nito? Lilipat na kami sa probinsyang lungsod. Si Nian Wei ay aalis din. Hindi kayo magkauri. Huwag mong hayaang maapektuhan ang kanyang kinabukasan dahil sa iyo. Babayaran ko ang gastos sa ospital, pero hindi ko maaaring tanggapin ang perang ito. Kulang pa ba? Mabuti ang mataas na ambisyon ng kabataan. Pero huwag maging sakim. Si Mr. Shen, hindi naman. Para sa 50,000 na ito, siya ay nahulog kay Nianwei. Kahit gaano pa ako kahirap, hindi ako kukuha ng kahit isang piso mula sa inyo. Sige na, kahit ano ang pakay mo, hanggang dito na lang. Umalis na kami bukas ng umaga. Tay, aalis tayo bukas. Bakit biglaan? Isakay si Nian Wei sa kotse. Bitawan mo ako. Palakang gustong kumain ng karne ng sisne. Tingnan mo ang sarili mo. Lumayo ka kay Nianwei simula ngayon. Nian Wei, huwag mong sisihin si tatay sa pagiging malupit. Bayad na ang utang na loob natin sa kanila, pero magkaiba talaga kayo ng landas. Ting Yuan, pasensya na. Aalis na ako. Alam kong sa hinaharap tiyak na magiging matagumpay ka. Ang 100,000 na ito ay puhunan na pahiram ko sa'yo. Balikan mo ako kapag umangat ka na. Nianwei, si nanay ito, dumalaw sa'yo? Nanay, pakitulungan naman ako. Ihatid mo ang maleta na ito sa hotel. Sabihin mo sa front desk na ibigay kay Ting Yuan bukas. Ito ang kailangan niya para mabuhay. Anak ka naman. Sige, ihahatid ko para sa'yo. Pero pagkatapos nito, kalimutan mo na siya.
Tagapamahala, bakit ganito? Bakit tinanggal ang karatula? Nasaan si Mr. Shen? Oy, Ting Yuan ah. Huli ka na. Ang pamilya ni Mr. Shen. Kagabi, bigla silang pumunta sa probinsya. Ang hotel na ito ay naibenta na sa iba. Umalis siya. Nang bigla, wala siyang sinabi. Si Mrs. Shen, kagabi. Palihim na nagpadala ng isang kahon. Marami siyang bilin. Pinabili niya sa akin na ibigay sa iyo ngayon. Itong 100,000 pesos ay puhunan ko na ipinautang sa iyo. Hintayin kitang maging matagumpay. Saka mo ako hanapin. Shen Yanwei, sino bang may gusto ng pera mo? Sino bang nag-utos sa iyo na magdesisyon para sa akin? Shen Yanwei. Magkikita pa tayo. Nianwei, 20,000 na. Nasaan ka ba? Nahanap na ni Director Lu. Nakalimutan mo na ba ang mga patakaran? Lumabas at kumato. Nahanap na ni Director Lu si Miss Shen. Ngayon, totoo na. Nasaan siya? Ang kalagayan ni Miss Shen ngayon, hindi maganda. Ihanda ang sasakyan. Pupunta ako agad. Nabulag ka ba? Ito ay imported na antigong platito. Ang isa nito ay katumbas ng 3 buwan mong sahod. Ano ang ipambabayad mo? Pasensya na, Supervisor. Hindi ko sinasadya. Madulas kasi ang sahig. Pwede ninyong bawasan ang sahod ko. Huwag niyo akong paalisin. Bawasan? Malapit ka ng 50 taong gulang. Ang bagal mo parang pagong. Titigil ka ba sa pagkain ng libre? Supervisor, nakikiusap ako sa inyo. Ang anak ko ay kailangang magbayad ng tuition. Hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Wala akong pakialam sa anak mo. Ikaw ay isang malas. Dinumi mo ang sahig ko at naglakas loob ka pang sumagot. Ngayon, hindi lang kita palalayasin. Pupunuin ko rin ang mukha mong matanda para matuto ka. Aray, sinong nangangahas na makialam? Subukan mong galawin siya. Nasaan ang security? Tatawag ako ng pulis para arestuhin kayo. Sa loob ng 5 minuto, gusto kong mapalitan ang may-ari ng hotel na ito. Opo, Chairman Lu. Sa kusina, ang hotel na ito ay binili ng Lu Group ng buo. Nasa kusina, ang bagong may-ari. Sinizonte ka. Ting Yuan, ikaw. Pasensya na. Ang pangit ng itsura ko ngayon. Nianwei, hinanap kita ng 20 taon. Bitawan mo ako. Tagahugas lang ako ng pinggan ngayon. ₱20 taon na ang nakaraan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Kung wala ka, hindi ako magiging ganito ngayon. Sumama ka sa akin. Nilinaw na ni Director Lu. Si Mr. Shen ay namatay sa aksidente sa sasakyan. Naglabas si Guze ng testamento. Kinuha niya ang Shen Group at pinalayas niya si Miss Shen. Nianwei, sa mga taong ito, paano ka nakasurvive? Tapos na iyon. Ting Yuan, nakikita kong naging matagumpay ka. Masaya ako para sa iyo. Alam ko, gusto mong mabawi ang lahat ng sa iyo. Gamitin mo na lang itong basurang kumpanya bilang stepping stone. Patunayan mo sa akin na kaya mong bumangon, Shen Yanwei. Sige, ipapakita ko sa iyo kung paano ko mababawi ang akin. Director Lu, nabalitaan na ni Guze na dinala niyo si Miss Shen. Nianwei, ano ba ang inarteng mo? Hindi mo ginagamit ang magandang buhay mo. Pumunta ka sa walang kwentang kumpanyang ito para maging pangkalahatang tagapamahala. Presidente Gu, pakikatok muna bago pumasok. Ito ang trabaho ko. Wala itong kinalaman sa'yo. Ito. Paanong wala? Asawa mo ako. Naloko ka ba ni Lu Tingyuan? Yung mahirap na lalaki? Na-hypnotize ka ba? 20 taon na ang nakalipas. Peke mong ginawa ang testamento noong pinalayas mo ako sa pamilya Shen. Bakit hindi mo naisip na asawa mo ako? Nagkakamali ka. Noong namamatay si tatay, sinabi niya na hindi mo kayang alagaan ang pamilya Shen. Kaya ako ang pumalit. Pumalit hanggang sa pinalayas mo ako. Inagaw mo lahat ng ari-arian ng pamilya Shen.
Nagtatrabaho ako araw at gabi. Para sa pamilya Shen lang naman. Umuwi ka sa akin. Mrs. Shen ka pa rin. Tuze, itigil mo yung kasuklam-suklam mong mukha. Babawiin ko ang mga bagay ng pamilya Shen. Sige Nianwei, ito ang hinahanap mo. Tingnan natin kung gaano tatagal ang walang kwenta mong kumpanya. Ma'am Shen, may malaking problema. Ang aming 5 pangunahing supplier, bigla silang nag-resign at tumigil sa supply kaninang umaga. Sabay-sabay na paglabag sa kontrata? Nababaliw na ba sila? Ang laki ng multa sa paglabag. Hindi na nila iyon gusto? Sabi nila, may nagbabayad para sa kanila ng dobleng multa. Huminto ang buong linya ng produksyon. Hindi makakapag-deliver bukas. Mababang karote ang kumpanya. Ma'am Nianwei, nasanay ka na ba sa pagiging pangkalahatang tagapamahala? Nabalitaan ko na huminto ang buong linya ng produksyon mo. Sabi ko na ikaw ang may gawa nito. Ano ba talaga ang gusto mo? Kung mag-resign ka at umuwi para humingi ng tawad, papapuntahin ko ang mga supplier na mag-supply ulit. Kung hindi, maghanda kang magkautang at makulong. Para lang mapilitan akong sumuko, ginagawa mong biro ang kaligtasan ng kumpanya? Gusto ko lang lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Mr. Gu, panaginip mo yan. Ako, Shen Yanwei, kahit mag-grab ng basura? Hindi ako yuyuko sa iyo. Ma'am Shen, dumating na ang bagong supplier ninyo. Ito ang Lu Group, ang pinakamataas na autoridad sa global supply chain. Ang authorization. Bakit niya to ibinigay sa akin? Sinabi ni Chairman Lu, Xinguang Building Materials. Dahil ito ay subsidiary ng Lu Group, hindi namin hahayaan na may mang-api sa atin. Lahat ng materyales ng Lu Group ay unang ibibigay sa Xinguang. Ibaba ang gastos ng 30%. Agad na ipaalam ang ganap na pagpapatuloy ng trabaho, makipag-ugnayan sa 3 pinakamalaking real estate developer sa probinsya. Ang Xinghui ay nag-quote ng 20% na mas mababa. Gusto kong makuha lahat ng kanilang orders. Anong paraan ang ginamit mo? Ang 3 pinakamalaking proyekto sa probinsya. Bakit lahat ay pumirma sa iyo? Ang negosyo ay parang digmaan. Ang iyong mga mababang uri ng taktika ay walang halaga sa harap ng tunay na kapangyarihan. Huwag kang masyadong matuwa. Hindi ka kayang protektahan ni Lu Tingyuan magpakailanman. Kahit wala siya, kaya ko rin na ibagsak ka mula sa pamilyang Shen. Huwag kang mayabang. Akala mo makakasama mo ang Lu Group ay matatalo mo ako? Tingnan natin. Luze, ito ay simula pa lang. Ang mga bagay na kinuha mo mula sa pamilyang Shen ay ibabalik ko ng may interes. Gutse, saan mo dinala si Zixuan? Bata pa siya. Huwag kang magalit. Napakasama ng ugali ni Zixuan. Pumunta siya sa kumpanya ko para magnakaw ng sikreto. Mr. Shen, ito ang screenshot ng CCTV at ang report ng pagkalugi. Umabot sa 50 milyong piso ang halaga. Sapat para maikulong si Shen Zixuan ng 10 taon. Imposible. Hindi gagawin ni Zixuan iyan. Sadyang pinagbintangan mo siya. Kung bintangan ba, ang batas ang magsasabi. Dinala na siya para imbestigahan. Kapag naibigay ko ang ebidensya, wala na siyang kinabukasan. Baliw ka talaga. Patayong bata ay hindi mo pinatawad. Basta makamit ko ang layunin. Ano ba ang isang bata? Ano ba talaga ang gusto mo? Ako ang harapin mo. Huwag mo galawin ang anak ko. Ilipat mo sa akin ang bahagi mo at bumalik ka sa akin ng maayos. Sige, papayag ako. Basta pakawalan mo si Zixuan. Gagawin ko ang lahat. Tayo ka, Nianwei. Lu Tingyuan, anong akala mo sa sarili mo? Bakit ka pumasok sa opisina ko nang walang paalam? Tumigil ka sa pagsigaw. Nasa baba ang mga guwardiya mo, nakahiga. Mr. Gu, ako ang punong legal counsel ng Lu Group. Tungkol sa inyong paratang laban kay Shen Zixuan na naghinala kayong nagnakaw ng trade secrets, kami ang hahawak sa kasong ito. Lu Group, ano naman? Matibay ang ebidensya. Kahit sino pa ang dalhin mo, mapupunta pa rin sa bilangguan si Shen Zixuan. Ang mga peke mong ebidensya, ipinagyayabang mo pa sa harap ng Lu Group? Mr. Gu, nakuha na namin ang mga susi tungkol sa inyong pekeng ebidensya. Huwag kang matakot. Nandito ako. Walang makakagalaw kahit isang buhok ni Zixuan. Lu Tingyuan, huwag kang masyadong mayabang. Gutse, akala mo ba ang kaunting maruruming taktika mo ng paninirang puri ay talagang makakalusot?
Juan, okay ka lang? Hinampas ka ba nila? Pinaya ka ba nila? Ma, ayos lang ako. Hindi ako nagnakaw. Mag-iimbestiga ang pulis. Pulis? Lumaki siya sa harap ko. Kung aamin siya sa kasalanan, pag-iisipan kong bawiin ang kaso. Zixuan, sabi mo sa presinto, may ebidensya kang nagpapatunay na inosente ka. Inutusan ni Jigu, ilagay ang pekeng dokumento sa bag ni Zixuan at tumawag agad ng pulis para mahuli siya, kaya mapipilitan si Shen Yanwei. Hindi pwede. Kailan mo ako ni-record? Noong nilagay mo iyon sa bag ko. Nagre-record ako ng words para sa review. Pinaghihinalaan kang gumawa ng peking ebidensya at nag-frame. Sama ka sa amin. Gutse, simula pa lang ito. Utang mo sa kanya. Babayaran mo lahat, pati interes. Kay, Gu, hindi mo ako pwedeng pabayaan. Ginawa ko lahat ng utos mo. Iligtas mo ako. Huwag kang mag-akusa. Wala akong alam. Ano ang sinasabi mo? Dalhin na. Bilisan mo na dalhin. Ginoong Gu, dahil ang iyong tauhan ay pinaghihinalaang ng paninirang puri, kami ay kumakatawan kay Ginang Shen upang magsampa ng opisyal na kaso laban sa Gu Corporation para sa sibil na demanda. Luting Yuan, akala mo makukulong mo ang isa kong tauhan ay sapat na para ibagsak ako? Sa siyudad ng probinsya, ang aking mga koneksyon, Guzi, ay mas malalim kaysa sa inaakala mo. Ang mga iligal na koneksyong iyan, sa aking paningin ay mga walang kwenta. Kahit gaano kalakas ang dragon, hindi nito matatalo ang ahas sa kanyang teritoryo. Akala mo kaya mong mangibabaw dito? Connection. Sa harap ng ganap na kapital ng aking Lu Corporation, sa harap, ang iyong mga tinatawag na koneksyon ay wala kahit anong kwenta. 20 taon na ang nakalipas, pinautang niya ako ng 100,000. Binigyan niya ako ng lakas para tumayo. Ikaw ngayon gagamitin ko ang buong Lu Corporation para maging sandigan niya. Lahat ng ninakaw mo sa kanya, bawat piso at sentimo, pilitin kitang ibalik lahat. Akala mo, mapapabalik mo? Panaginip lang? Shen Yanwei, tayo'y magpapahamak sa isa't isa. President Wang, makinig po kayo sa paliwanag ko. Peke ang mga balita online. President Shen, si Guze, ay sumuhol ng mga tabloid sa probinsya. Binabash ka ng buong internet. Ang pinaka-pinagsisisihan ko ay hindi ko nadisiplina ng maayos ang aking dating asawa, si Shen Yanwei. Hindi lang niya iniwan ng asawa at anak. Para sa sariling interes, ipinagbili niya ang sikreto ng kalakalan ng Xinghui. Sunod-sunod na humihiling ng pagtanggal ng kontrata ang mga kasosyo, pati ang supplier na ipinadala ng Lu Group ay hindi makayanan ang pressure ng opinion publiko at naghahanda ng umatras ng pondo. Gutsi, napakasama mo talaga. President Shen, pati ang bangko ay tumatawag na para maningil ng utang. Ano ang gagawin natin? Hayaan mo akong mapag-isa. Maghanap ako ng paraan para malutas ang krisis na ito. Yanwei, huwag ka nang tumingin. Ang mga maruruming ito ay hindi karapat-dapat na dumihan ang iyong mga mata. Gusto niyang maglaro ng digmaan sa opinyon publiko. Sasamahan ko siya hanggang dulo. Buong internet ako ang pinapagalitan. Kung patuloy akong tutulungan ng Lu Group, tiyak na madadamay sila. Huwag kang mag-alala. Ang PR department ng Lu Group ay hindi basta-basta. Pagkalipas ng kalahating oras, ipapahiya ko si Guze at sisirain ko ang kanyang reputasyon. Direktor Lu, tanong ko lang. Bakit sinusuportahan ng Lu Group ang isang babaeng iniwan ang asawa at anak? Nagbenta ng mga lihim ng komersyo na babae? Direktor Lu, balitang kumakalat na kayo ni Shen Yanwei ay may hindi wastong ugnayang kapangyarihan at sexual. Totoo ba iyon? Kapwatapong na ang nakalipas, nagkasakit ng malubha ang aking ina. Nangutang ako sa maraming lugar. Tiniis ko ang maraming pagkutya noong wala na akong malapitan. Si Shen Yanwei ang nagbigay ng lahat ng kanyang ipon. Eksaktong 100,000 piso na nakalagay. Sa kahong ito, ibinigay sa akin. Nakasulat sa liham na ito. Ang 100,000 piso na ito ay ang kapital na ipinautang ko sa iyo, hindi ito limos. Kapag nakabangon ka na, dahan-dahan mo akong bayaran ng 100,000 piso. Hindi rin ito nagpapatunay na hindi niya ipinagbili ang mga lihim ng komersyo ng Xinghui. Ang Xinghui ay talagang laruan na ibinigay ko sa kanya. Kailangan pa ba niyang ipagbili iyon? Sabi ni Guze na iniwan niya ang asawa at anak at nagbenta ng mga lihim. Napakalaking biro naman ito. Siya ang sa buong buhay ko, Luting Yuan, nag-iisang benefactor. Ang Lu Group na may 100 bilyong piso ay ang kanyang pinakamatatag na sandigan. Sinong magpapakalat ng kasinungalingan? Kahit mawala ang lahat ng aking ari-arian, ipapakulong ko siya. President Gu, hindi na kaya.
Pumapasok na ang PR department ng Lu Group. Hinuhukay ng buong internet ang iyong dark history. Ngayon, lahat sa internet ay sinasabing ikaw ay walang utang na loob. Ang mga kasosyo ay humihingi ng termination ng kontrata. Gumastos ako ng maraming pera para pakainin kayo. Ano bang silbi ninyo? Gumastos ng pera. Para sa akin. Gumastos para alisin ang trending topics. Kunin ang mga troll farm. Wala nang silbi. Ang mga netizens ay natuklasan ang iyong pekeng testamento noong mga nakaraang taon. Pati ang iyong pekeng kumpanya na ginamit sa pandaraya sa pagtutuos ay nahayag na. Ang stock ay bumagsak na sa limit. Imposible. Noon, ginawa ko ito ng perpekto. Paano nila malalaman? President Gu, sa baba ay puno ng mga investor na inudyok. Gusto nilang magpaliwanag ka. Paalisin sila. Ang mga taong nagpapalit ng panig ay naglalakas loob na magdulot ng gulo. Guze, ano ba ang ginawa mong problema? Anong problema? Ang SEC ay nagsisiyasat na. Dapat kang mag-resign agad. Sa panaginip. Gusto mo akong mag-resign? Sa panaginip. Hanggat wala ang pangunahing ledger, walang makakapagpatunay ng kasalanan ko. Shen Yanwei, hindi kita papayagang magtagumpay. Pinibini. Noong panahong iyon, napansin ni Chairman Shen na gumagawa ng pekeng account si Guze Lihim na kinolekta ang lahat ng ebidensya at isinulat sa isang pulang ledger. Nasaan na ang ledger ngayon? Isang araw, bago ang aksidente ni Chairman Shen, ibinigay niya sa akin ang susi na ito. Sabi niya, ang ledger ay nakatago sa loob ng nakatagong compartment ng study. Ang tatay ko. Matagal na niyang alam ang mga masamang balak ni Guze. Binibini ngayon, desperado na si Guze tiyak na alam na niya na may ledger na umiiral. Ang kanyang mga tao ay maaaring dumating anumang oras. Mag-ingat po kayo. Pagkatapos mong makuha ang ledger, makipag-ugnayan ka agad kay Chairman Lu. Huwag mong subukang gawin ito ng mag-isa. Tito Lee, salamat po sa inyo sa napakaraming taon na handa pa rin kayong makipagsapalaran upang tulungan ang pamilya Shen. Ay, may malaking utang na loob ako kay Chairman Shen. Ang matandang buhay kong ito ay handa kong isakripisyo. Sulit na. Tito Lee, huwag kayong mag-alala. Kahit na mawala ang buhay ko, kukunin ko pa rin ang ledger. Upang maibalik ang katarungan para sa aking ama. Tiyak kong babayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Miss Shen, sa kalaliman ng gabi ano po ang hinahanap ninyo? Miss Shen, sabi ni Amo Gu, basta makuha ang ledger. Kahit ano pang mangyari, ibigay mo ang susi para hindi ka saktan. Magnanakaw kayo, lumabas kayo agad. Pipilitin kita sige, lusok. Aray. Sino ang gagalaw sa kanya? Lu Tingyuan, sino ka ba? Ikinakapangahas mong makialam sa pamilya Gu? Mga walang utak kayo? Karapat-dapat ba kayong banggitin ang pamilya Gu sa harap ko? Amo Lu, maawa ka. Ginagawa lang namin ang utos para sa pera. Hinihiling naming patawarin mo kami. Nianwei, baliw ka ba? Ang mapanganib na bagay na ito, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung may mangyari sa'yo, ano ang gagawin ko? Tingyuan, nakuha ko na ang susi. Natatakot lang akong madamay ka. Ito ay personal na bagay ng pamilya Shen. Sabi ni Tio Lee, ang susi ng lihim na kompartimento ay nasa hanay na ito, sa likod ng Zizi Tongjian. Pero, ang dami-daming libro dito. Masyadong marami. Hindi ko mahanap. Huwag kang mag-alala, ako na. Umatras ka ng konti. Mag-ingat, may alikabok. Tingyuan, nahanap ko na. Ang ebidensya na iniwan ng tatay ko. Sa wakas nahanap ko na, 20 taon. Sa wakas, malalaman ko na ang katotohanan. Nianwei, nagawa mo na. Dahil sa aklat na ito ng accounting. Si Guze ay walang takas. Ang utang na dugo niya sa pamilya Shenyo, pababayaran ko sa kanya, pati ang interes. Ibabalik lahat. Ito, imposible ito. Yung tatlong, ng tatay ko noon, ay hindi pala aksidente. Nakasulat ng malinaw dito, si Guze. Nianwei, huwag kang matakot, nandito ako. Dahan-dahan mo lang sabihin. Ano ba talaga ang nakasulat sa aklat ng accounting? Yung tatay ko, hindi aksidente ang pagkamatay. Si Guze ang pumatay sa kanya. Nakasulat ng malinaw sa ledger. Inaya niya ang tatay ko ng araw na iyon. Pumunta sa paikot-ikot na kalsada para makipag-usap. Tapos sadyang ginawa ang aksidente. Si Guze, na masamang tao, naglakas loob siyang pumatay. Tiyak na panagutan niya ito. Tinawag ko palang asawa ang pumatay sa tatay ko. Sa loob ng 20 taon, akala ko pa naman na wala akong silbi. Hindi ko napangalagaan ang pamilya Shen. Ang bobo ko. Bakit ako ganito kabobo? Nianwei,
kumalma ka. Hindi mo ito kasalanan. Si Guze ang masama. Nianway, makinig ka. Simula ngayon, hindi ka na nag-iisa. Ang krimeng ito, sasamahan kita para ipaglaban. Gagawin ko siyang miserable. Tiningnan na ng mga abogad ang ebidensya ng libro. Sapat para kasuhan si Guze ng pag-aabuso ng tungkulin. Pero tungkol sa aksidente ni Tio Shen, matagal na. Ang liham paalam lang, mahirap patunayang sinadya ang pagpatay. Kaya hayaan mo na siyang mawalan ng pinakamahalaga sa kanya. Patitikimin ko siya ng lasa ng wala. Ano ang gagawin mo? Kahit ano ang desisyon mo, susuportahan kita. Ang pinakamahalaga kay Guzi sa buhay ay pera at Shen Group. Sa negosyo, unti-unti kong puputulin ang daloy ng pera niya. Papanoorin ko siya habang ang kanyang imperyo ay gumuho. Gagawin ko siyang walang pag-asa, parang pusa na nagmamakaawa sa akin. At pagkatapos, itong libro ng account itatapon ko sa mukha niya. Sige, ang bilyon-bilyong pondo ng Lu Group ay handa para sa iyo. Isa lang sasabihin mo, papuntahin ko agad ang finance para maghanda ng pondo. Ting Yuan, tulungan mo akong harangin ang core real estate project ni Guze sa timog ng lungsod. Gusto kong mawala lahat ang puhunan niya. Mr. Gu, ang pangunahing real estate project sa timog ng lungsod may problema na. Ano na naman? Hindi ba kakakuha lang ng pre-selling permit? Bureau of Internal Revenue. Biglang kinuha ang aming 3 shell companies. Pinatigil ng bangko ang lahat ng loan. Ang cash flow ng timog na proyekto. Ganap na naputol. Huminto ang construction crew at nagdemand ng sahod. Napakasekreto ng shell companies. Paano nalaman ng BIR? Mr. Gu, nasiyahan ka ba sa regalong ito? Shen Yanwei, ikaw ang may gawa nito. Haha. Sa pulang ledger, detalyadong naitala ang iyong paggamit ng shell companies para sa tax evasion. Ibinigay ko lang ito sa BIR. Masama kang tao. Sinira mo ang timog na proyekto, ang Shen Group ay sasama rin. Ang shares ng Shen sa pamamagitan ng Xinghui Building Materials ay sinadya kong ibinaba. Ngayon, ang masasama ay ikaw lang, Guze. Tapos na. Tapos na ang lahat. Kuya Long, ito ang punong tanggapan ng Shen Group ang titulo ng gusali. Halaga nito ay hindi bababa sa 1 bilyon. Kailangan ko lang ng 300 milyong cash para iligtas ang proyekto sa timog. Kailangan agad. G, Gu ngayon, ikaw ay isang daga na hinahamak ng lahat sa internet. Kahit ang bangko ay ayaw magpahiram sa iyo. 300 million 9 labas, 13 uwi. Ang interes ay sa araw-araw? Mangahas ka bang umutang? Oo, utang ako. Ihanda na ang kontrata kapag nabuhay ang proyekto sa timog. Ako, si Guze, ay makakabangon pa. Talagang diretsyong tao si G. Gu, ang 300 milyong cash ay nailipat na sa account ng kumpanya mo. Shen Yanwei, gusto mo akong patumbahin. Hindi ganoon kadali. Pakisabi kay Direktor Lu, tapos na ang lahat. G, Gu, ang malaking regalong ito ay labis na ikinatuwa ni Director Lu. Ha. May pera na ako. Shen Yanwei, gusto mo akong saktan? Hindi mo ako matatalo. Anong ginagawa ninyo rito? Seguridad! Palayasin sila! Goots, dilatan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ano ito? Dokumento ng paglipat ng utang. Ibinigay pala ni Kuya Long ang kontrata ng sangla sa iyo. Ngayon ako na ang pinakamalaking pinagkakautangan mo. Ayon sa kasunduan ng kontrata, kung ang kumpanya ni Gu ay magkaroon ng krisis sa kredito, ang mga pinagkakautangan ay maaaring pumiling ng agarang pagbabayad. Ngayon, may utang kang 500 milyon sa kumpanya ni Lu. Bayaran mo agad. Kung hindi, magkakaroon ng bangkarota at likidasyon ngayon. Hindi, ito ay pandaraya. Nagkakasundo kayo para dayain ako. Ang bangkarota ay unang hakbang pa lamang. Nianwei, tara na. Ibibigay natin ang libro ng accounting kay Maozi. Gusto mo akong hulihin? Basta masira ang libro ng accounting. Walang makakapagpatunay na nagkasala ako. Sa tingin mo, panalo ka na? Shen Yanwei, wala mo akong iniwang paraan. Hindi ka rin makakaligtas. Agawin mo ang ebidensya. I-shredder mo na. Kapag wala na ang ebidensya, walang makakapagpatunay ng kasalanan ko. Kutse, ninakaw mo ang ebidensya. Dagdag na kasalanan. Darating na ang mga pulis. Tiyak na hindi ka makakatakas. Malapit na akong mabangkarote. Ano pang kasalanan ang dapat kong katakutan? Kunin nyo, kahit mamatay o mabuhay. Kahit patayin ko siya ngayon, kailangang sirain ang ledger. Lumayo ka. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako.
Guzi, masama ka. Pinatay mo ang tatay ko. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ko hahayaang sirain mo ang ebidensya. Nasa akin na ang ledger. Kapag nasira na ito, walang makakapagpatunay ng kasalanan ko. Ang Shen Corporation ay akin pa rin. Shen Yanwei, natalo ka. Ay, kamay ko. Guze, talagang hindi ka nagbabago ng iyong ugali. Kahit nasa bingit ka na ng kamatayan, lumalaban ka pa. Ting Yuan, sa wakas dumating ka na. Muntik ko nang hindi maprotektahan ng ledger. Nian Vai, okay na. Nahuli ako. Pinagtiisan kita. Huwag gumalaw, Guze. Ikaw ay sangkot sa pagnanakaw at pagwasak ng ebidensya, pang-aabuso sa tungkulin, at ngayon ay inaaresto ka ayon sa batas. Bitawan mo ako. Nagkasundo kayong lahat na lokohin ako. Shen Yanwei, napakasama mo. Kahit maging multo ako, hindi kita pakakawalan. Wala kang karapatan maging multo. Sa natitirang bahagi ng iyong buhay, dahan-dahan mong tubusin ang iyong kasalanan sa bilangguan. Habang buhay na pagkabilanggo. Pagkumpis ka ng lahat ng ari-arian, Ting Yuan. Itong 20 taong bangungot, nagising na ba talaga? Nagising na. Bawat sentimong nilulon ni Guze, lalabas lahat kasama ang tubo. Ang pamilya Shen, malinis na. Sa wakas, malinis na ang tatay ko. Si Guze, na masamang tao, nakuha na niya ang kanyang karma. Nagawa mo. Hindi mo lang iningatan ang ebidensya, kundi pati ang iyong sarili. Kung hindi ka humarap sa akin, siguradong nasa kamay na ako ni Guze. Talagang salamat sa iyo. Umupo ka. Ito ang iniwan ng iyong ama na kaharian. Ngayon, bumalik na ito sa tunay na may-ari. Natatakot ako na kapag umupo ako, sa opisina na ito, mag-isa na lang talaga ako. Tapos na ang paghihiganti. Pero hindi na makakabalik ang tatay ko. Hindi na siya makakabalik, ngunit nailigtas mo ang reputasyon ng Shens. Ikaw na ngayon ang kapitan ng Shens. Hindi ka na pwedeng magkaroon ng ganitong mahinang pag-iisip. Kaya kong maging matigas sa lahat, pero ayaw kong mag-isa kumain sa piging na ito. Ting Yuan, manatili ka at samahan akong magsimulang muli. Pwede ba? Bukas ay ang iyong formal na pag-upo malaking araw. Huwag kang umiyak. Ang tatay mo ay nanonood mula sa langit. Kung gayon, bukas ng gabi, bilang bagong chairman ng Shens, ako iimbitahan kita sa hapunan. Pumunta sa restaurant kung saan tayo unang nagkita, ang restaurant na iyon. Huwag kang tatanggi. Una, patatagin mo ang iyong posisyon bilang chairman. Ang iba, pag-usapan natin mamaya. Tatay, nagawa ko na ibalik ko ang pamilyang Shen ng buo sa loob ng 20 taon. Nasa langit ka, siguradong masaya ka para sa akin. Ting Yuan, gusto kitang pasalamatan ng mabuti. Kung wala ka, hindi ako makakarating dito ngayon. Nag-book ako ng paborito mong French restaurant. Nian Wei, baka wala akong oras ngayong gabi. Anong problema? May emergency sa kumpanya Ting Yuan. May itinatago ka ba sa akin? May personal na bagay lang akong aasikasuhin. Hindi mo na ako kailangan ngayon. Pangalagaan mong mabuti ang Shen Corporation. Sa hinaharap, ang Shen Group ay ipinapasa ko na sa iyo. Director Lu sa susunod na Lunes, magkakaroon ang Shen Corporation ng bell ringing ceremony para sa muling paglalabas nito. Nagpadala si Miss Shen ng imbitasyon para sa mga espesyal na panauhin. I-decline mo na. Sabihin mo na pupunta ako sa Europe sa susunod na linggo para bisitahin ang sangay ng opisina. Walang oras. Director Lu, para matulungan si Miss Shen na mabawi ang Shen Corporation, gumugol kayo ng napakaraming pagsisikap. Ngayon sa wakas ay nagtagumpay na siya. Bakit hindi kayo pupunta? Kahit ang importante ninyong proyekto sa Europe ay ipinagpaliban ninyo. Hindi ba para samahan siya? May mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang sobrang lapit ay magiging pabigat sa kanya. Tinulungan ko siya. Dahil 20 taon na ang nakalipas, binigyan niya ako ng dignidad. Ngayon, nabawi na niya lahat ng pag-aari niya. Dapat siyang magkaroon ng panibagong buhay. Kung mananatili ako sa kanya, may isip niya na malaki ang utang na loob niya sa akin. Pero Director Lu,
Halatang mahalaga siya sa inyo. Tumigil ka na. I-book mo ako ng ticket papuntang Paris bukas ng umaga. Hindi tiyak ang balik. Opo. Director Lu. Ma'am Shen. Sumagot na ang Lu Group. Sabi ni Director Lu, pupunta siya sa Europa sa susunod na linggo para sa biyahe para sa negosyo. Hindi siya makakadalo sa ating IPO ceremony. Sa Europe. Siya. Wala man lang siyang tawag sa akin? Wala? Sabi ng assistant ni Director Lu Flight, ni Director Lu, bukas ng umaga. Hindi tiyak ang pagbabalik. Ang bilis niyang umalis. Baka naman sa Lu Group side may problema? Hindi tiyak ang pagbabalik. Sa kanyang isip pala ang pagtulong sa akin na mabawi ang Shen Group, talagang para lang bayaran ang utang na 100,000 pesos mula 20 taon na ang nakaraan. Nabayaran na ang utang. Umalis na rin siya. Nanay, anong nangyari sa iyo? Tito Lu, hindi ba siya darating sa IPO ceremony? Usapang matatanda. Huwag kang makialam, bata ka pa. Ang busy ng Tito Lu mo. Wala siyang oras para laging sumama sa atin. Tito Lu naman talaga ay nagmamalasakit kay nanay. Paano siya aalis ng ganoon lang? Tiyak may misunderstanding. Mukhang kailangan kong umaksyon. Tito Lu, hindi ka pwedeng umalis. Zishuan, bakit ka nandito? Nasaan ang nanay mo? Tito Lu, puntahan mo na ang nanay ko. Para sa paghahanda ng IPO, 3 gabi na siyang puyat. Anong nangyari sa kanya? Bago ako umalis, maayos pa siya. Bakit bigla siyang napagod? Simula nang malaman niyang aalis ka, pinaghirapan niya ang trabaho para manhid. Kalahating oras lang ang nakalipas. Nahimatay ang nanay ko sa opisina. Mag-isa lang ang nanay ko ngayon, nakahiga sa opisina. Napakaputla ng mukha niya. Wala pa ring ambulansya. Tito Lu, nakikiusap ako. Huwag kang umalis, pakiusap. Wala pang ambulansya. Bakit hindi mo siya dinala sa ospital? Makipag-ugnayan agad sa pinakamahusay na team ng ospital sa downtown. Sabihin mong sa loob ng 5 minuto, pumunta sa Shen Corporation. Kung may mangyari sa kanya, pananagutan ko kayo. Opo, Presidente Lu. Aayusin ko na agad. Nianwei, nasaan ang doktor? Ting Yuan, hindi ka ba pumunta sa Europe? Anong doktor? Sabi ni Zixuan na himatay ka. Kung hindi ka dinaya ni Zixuan, hindi mo babalak sa buong buhay mo na hindi na ako muling makita? Ang kumpanya ng Shen ay nasa iyo na. Mananatili ako. Ay magpaparamdam lang sa iyo na may utang ka sa akin na hindi mo mababayaran. Nianwei, ayaw kong na magkompromiso ka sa akin dahil sa utang na loob. Anong karapatan mong magdesisyon para sa akin? Akala mo ba dakila ang basta na lang umalis? Ayoko lang makita kang para magbayad ng utang na loob. Pilit na makasama ako. Luting Yuan. Ako, Shen Yanwei, ay hindi nangangailangan ng limos at hindi rin ako kailangang mapilitan ng utang na loob. Gusto kong manatili ka. Dahil Hindi na ako aalis. hindi ka na aalis? Sa IPO ceremony sa Lunes, hindi pwedeng absent si Director Lu. Siyempre, makikita ko mismo na. Dadalhin mo ang Shen Corporation sa bagong tuktok. Director Shen, may malaking problema. Anong nangyari at nagmamadali ka? Biglang tumawag ang SEC at pinahinto nila ang ating IPO process. Ang ating metrics ay obviously pasok sa standards. Bakit nila itinigil? Binalik ng SEC ang aplikasyon natin sa IPO. Natuklasan namin sa asset liquidation. Noong buhay pa si Guze, gamit ang pangalan ng Shen Corporation sa ibang bansa, pumirma siya ng isang bilyong kontrata ng sugal. 1 bilyong betting agreement. Bakit hindi na-record sa dating ledger? Ginawa ni Guze itong utang na naging hidden liability. Hanggang ngayon natalo sa betting, ang foreign institution ay nag-require ng enforced financial report. Director Shen, kung sa loob ng 3 araw hindi natin mabayaran ang 1 bilyong butas, hindi lang hindi makaka-IPO ang Shen Corporation, haharap pa ito sa bangkarota. Mr. Shen, 1 billion na cash flow. Ubusin ang working capital. hindi pa rin sapat. Narinig ng bangko na may hidden liabilities. Tumigil na sila sa pagpapautang. Ito ay isang dead end. Si Guze, na masama, nag-cheat na siya. Gusto pang isama si Shen Corp sa pagbagsak. Ang butas na 1 bilyon. Ako ang sasagot. Hindi pwede.
Ito ay internal na krisis ng Shen Corp. Hindi ko pwedeng gamitin ang pera ng Lu Corp Hindi ito para ang punan oras ito. para maging matigas ang ulo. Mabangkarote ang Shen Corp. Masasayang ang iyong pagsisikap. Kahit masayang ang pagsisikap, hindi ko talaga pwedeng ikaw ay isama sa walang kailalimang butas na ito. Sino ang nagsabing magbibigay ako ng pera diretso? Nian Wei, tingnan mo ito. Ito ang Letter of Intent ng NOC Group. Ang NOC ay naghahanap ng Asia Pacific General Agent. Ginagamit ko ang kredibilidad ng Lu Corp bilang garantiya. Nakuha ko ang pagkakataon para sa video negotiation. Kapag nakuha natin ang distribution rights, prepaid guarantee, sapat para punan ang 1 billion para iligtas ang Shen Corp. Kunin mo agad ang video conference ng NOC Group. Ginoo ang Shen Group ay dumaan lang sa kaguluhan, pero mayroon itong pinakamahusay na channel ng materyales sa konstruksyon sa Asia Pacific. Piliin niyo kami para sa produkto ng NOC. Sa loob ng 3 buwan, mapupuno ang merkado ng Asia Pacific. Miss Shen, perpekto ang plano. Pero narinig ko na ang Shen Group ay kasalukuyang humaharap sa 10 bilyong piso na krisis sa utang. Paano ako maniniwala sa isang kumpanyang pwedeng malugi anumang oras? Ang krisis ay may kasamang restructuring ang 10 bilyong utang na ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng bad assets at debt to equity. Naresolba ko na ang 80%, ang natitirang 20%. Kailangan lang ng advance deposit mula sa NOC. Ang tapang mo ay kahanga-hanga, pero sa negosyo ang tapang lamang ay hindi sapat. Bukod sa tapang, mayroon din akong pinakamahusay na network ng pagbebenta sa Asia Pacific bilang Baraha, Ginoo. Ang inyong pinuhunan ay hindi isang kumpanyang nalugi, kundi isang kumpanyang babangon at magmomonopolyo sa merkado ng Asia Pacific. Miss Shen, hindi lang kayo mayroong proteksyon ng reputasyon ng Lu Group, kundi mayroon ding kahanga-hangang lakas ng loob sa negosyo. Sana maganda ang partnership natin. Chairman Shen 10 bilyong paunang deposito. Na-credit na sa account utang sa sugal ng mga dayuhang institusyon. Sen, lahat ay nasettle na. Naligtas tayo. Ang SEC ay muling naaprubahan ang aplikasyon namin sa IPO. Bukas ng 9 ng umaga, mag-open na sa stock exchange. Sabihin sa PR department na ang pagkuha ng North Balita ng eksklusibong distributor ay ilabas. Gusto kong ang stock ng Shen sa unang araw ng trading ay ma-lock ang limit up. Congratulations, Chairman Shen. Gamit ang iyong sariling kakayahan, panalo ka sa laban na ito para sa comeback. Ipinagmamalaki kita. Kung hindi mo ipinakilala ang North Group, wala akong pagkakataong makasali sa laro. Wala, kahit isang pagkakataon. Ting Yuan, salamat. Ang talagang pumukaw sa presidente ng NORC ay ang iyong perpektong proposal. Ang utang na loob na ito ay tatandaan ko. Sa hinaharap, siguradong babayaran kita ng mabuti. Binigyan lang kita ng ticket. Ang talagang nanalo ng chips ay ikaw mismo. Bukas ay ang sandali ng iyong pagbabalik sa tuktok. Ang buong mundo ng negosyo ay mag-cheer para sa iyo. Talaga namang isang babaeng bayani si Chairman Shen. Ngayong araw, ang opening price ng Shen Group ay dumoble agad. Isang himala sa negosyo ito. Sana marami pa tayong magtulungan sa hinaharap. Sobrang papuri naman, President Wang. Ang Shen Group na umabot sa ganitong tagumpay ay dahil sa suporta ng lahat. Umaasa pa rin ako sa patnubay ng mga nakatatanda. Salamat sa inyong pag-aalaga. Sana lahat tayo ay yumaman. Tito Lu, maganda ba si Mami ngayon? Lahat ng lalaki sa event ay nakatingin sa kanya. Hindi ka ba natatakot na may ibang makakuha sa kanya? Napakaganda. Ipinanganak siya para sa ganitong entablado. Dapat siya ay nasa pinakamataas na lugar at hinahangaan ng lahat. Zixuan, alagaan mong mabuti ang iyong ina. Hindi na niya kailangan ng aking proteksyon. Aalis na ako. Ipaalam mo na lang sa kanya. Luting Yuan, tumigil ka nga. Sino ang nagpaalam sa iyong umalis? Luting Yuan. Lagi mong sinasabi na ikaw may utang sa akin na napakalaking pabor. Takot kang gamitin ang utang para kontrolin ako. Takot kang mapilitan akong magdusa dahil sa pasasalamat. Lagi mong inaayos ang lahat para sa akin. Pagkatapos, tahimik kang umaalis. Pero alam mo ba, sa loob ng 20 taon na ito, ikaw ang tanging nasa puso ko. Ginagawa ko ang lahat para protektahan ang pamilya Shen, para lang sa araw na makakatayo ako ng matuwid sa harap mo. At sabihin na hindi ako nagkamali sa iyo. Nian Vai,
Ayoko lang na isipin mo na may utang ka sa akin. Karapat-dapat ka sa pinakamahusay sa lahat. Ng kalayaan, walang anumang pagpigil. Tinulungan mo akong mabawi ang Shen Corporation at ninakaw mo ang puso ko. Ngayon, balak mo bang umalis na lang ng ganyan, Chairman Lu? Hindi ba ito irresponsable? Ako si Shen Yanwei ay hindi basta-basta matatakasan. Hindi na ako aalis sa buong buhay ko. Kahit itaboy mo ako, hindi ako bibitaw. Gagamitin ko ang natitira kong buhay para protektahan ka. Hindi ka naman nagbago, binata. Noong 20 taon na ang nakalipas, dinala mo ang isang dalaga para kumain ng wonton. Nakita ko na may pag-asa kayong dalawa. Pagkalipas ng maraming taon, sa wakas, nagkatuluyan na kayo. Si Mr. Lu, ang pinakamayamang tao, personal na nagluto ng wonton para sa akin. Hindi ko kayang bayaran ng ganitong pagkain. Kung makuhanan ito ng media, bukas, headline, talagang magkakagulo. Ano? Isang bilyonaryo, nagluluto ng wonton sa kalsada. 20 taon na ang nakalipas. Kahit isang mangkok ng wonton, hindi ko kayang bayaran. Ikaw ang sumagip sa akin at nailigtas ang aking dignidad. Ang pagkain na ito, utang ko sa iyo sa loob ng 20 taon. Ngayon, sa wakas, nabayaran ko na. Pareho pa rin ang lasa. Manipis ang balat, marami ang laman, masarap ang sabaw. Sa loob ng 20 taon, ito ang pinakamasarap na pagkain na nakain ko. Salamat, Ting Yuan. Dahan-dahan, mainit pa. Basta gusto mo, marami pa sa kawali, sapat na. Pagkatapos, anong gusto mong kainin? Gagawin ko para sa iyo. Habang buhay, gagawin ko para sa iyo. Araw-araw kumakain ng wonton, ang tagapangulo ng Lu Group. Hindi ka ba natatakot sa iyong mga shareholder? Pagtawanan ka dahil wala kang malaking pangarap? Lagi ka lang nasa kusina. Nianwei, sa loob ng 20 taon, nagpakahirap akong kumita ng pera, nagpakahirap akong umakyat, para lang isang araw, makakatayo ako ng may dignidad sa harap mo. Natakot ako na hindi sapat ang aking taas, kaya hindi kita mapoprotektahan. Akala ko sa kayamanan, maaayos ko ang lahat para sa iyo. Ngunit mali ako, mas matatag ka sa inakala ko, mas maningning. Hindi mo kailangan ang aking proteksyon. Ikaw mismo ay isang reyna. Ting Yuan. Sa totoo lang, lagi akong natatakot. Natatakot ako na ang kabutihan mo sa akin ay dahil lang sa utang na loob na 100,000 piso. Natatakot ako na kapag nabayaran ko na ang utang na ito ay kikilos ka tulad kaninang umaga, na aalis ng hindi lumingon. Nianwei, makinig ka. Tinutulungan kita dahil sa utang na loob mula 20 taon na ang nakalipas. Pero mahal kita dahil ikaw si Shen Yanwei. Hindi dahil sa dati kang ang mataas na prinsesa ng pamilyang Shen. O dahil sa ngayon ikaw ay makapangyarihan sa negosyo na chairman ng Shen Corporation. Wala akong pakialam sa mga titulong iyon. Dahil lang ikaw ang noong panahong pinagtatawanan ako ng lahat, ang tanging naniniwala sa akin, ang babaeng nagbigay sa akin ng pinakamataas na dignidad. Ikaw ang nagpatanto sa akin na ako, si Lu Tingyuan, ay tao rin, Nianwei. 20 taon na ang nakalipas, ibinigay mo sa akin ang lakas ng loob na magsimulang muli. Ngayon, handa ka bang bigyan ako ng pagkakataong alagaan ka hanggang sa huli mong araw? Hayaan mong gamitin ko ang buong buhay ko upang suklian ang iyong malalim na pagmamahal. Oo, Ting Yuan, gusto ko. Oo, hinintay ko ang araw na ito ng buong 20 taon. Director Lu, nabalitaan ko na ang Lu Group ay naghahanda na pumasok sa overseas real estate market. Ang bilis naman, mukhang malaki ang ambisyon ng richest man. Oo nga. Subalit ang overseas projects ng Lu Group ay nangangailangan ng isang malakas na supplier ng construction materials para masiguro ang tagumpay. Hindi ko alam kung ang bagong chairman ng Shen Group ay interesadong makipagtulungan sa akin. Depende iyan kay Director Lu kung sapat ba ang profit margin na ibibigay. Ang gana ng Shen Group ngayon ay napakalaki. Kung hindi angkop ang kondisyon, tatanggihan ko talaga iyan. Ang buong Lu Group ay sa iyo. Ikaw ang magdesisyon ng profit margin. Kahit gusto mong ibigay ko ang buong Lu Group sa iyo, hindi ako magdadalawang isip. Ting Yuan, salamat. Salamat sa pagbabalik mo sa akin. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng tahanan. Sa pagitan natin, hindi na kailangan magpasalamat. Ito ay utang ko sa iyo, at kusa ko itong ibinibigay sa iyo.
Ang ugnayang tumagal ng 20 taon. Sa wakas ay nagkita sila sa tuktok.